So, ang peg natin para sa protein ice cream nito is yung Oreo Blizzard from Dairy Queen. Pag nagle-leg press kayo, tapos nakakita kayo ng puting ilaw, huwag kayo sasama. Sabihin nila, Bon, bawal mag-lockout. Sukatin mo na lang yung legs ko, pre. This is where I'm meant to be. What's up guys? Bon Campos here. Welcome back or welcome to my channel. Here I post fitness-related content and for today's video, meron tayong leg training. Okay, so sa leg session natin, kasama natin si Bruno, yung friend natin. But first, papakita ko muna sa inyo yung recipe ko para sa protein ice cream. So in case you missed it, sa last video, pinakita ko na meron akong Ninja Creamy. So ito, nabili ko pa sa States, pinasabay ko kay Madam. Yun nga, like I mentioned, hindi siya pwede sa outlet natin, so kailangan ko pa ng transformer. So if you're looking to buy one from the States, kailangan nyo pa talaga ng transformer. So ang peg natin para sa protein ice cream nito is yung Oreo Blizzard from Dairy Queen. So of course, hindi siya ganun kasing sarap, but close enough na. So ang ginawa ko dito is 45 grams ng white chocolate truffle from Athlean, you know na yun yung paborito ko. Tapos 3 Splendas, 300 grams ng almond milk, yung unsweetened. Tapos nilagyan ko siya ng onting salt. Sabi nila nakakapagpasarap daw yon, so sundin na lang din natin. So yun lang, i-freeze ko siya for overnight. Usually, ginagawa ko na siya pagkakain ko, gagawa na ako ulit. Para hindi ko na siya isipin, iwan ko na lang sa freezer. So next time nakakain ako, ready na siya. Nirarun ko siya sa light ice cream setting ng twice. Hindi maganda yung texture niya after one run. So twice ko siya nilalagay. Then para makuha yung Oreo Blizzard na peg, nilalagyan ko siya ng crushed Oreo. So mabibili nyo rin yun sa groceries. Ako, nilagay ko na siya sa Tupperware para madali na. Then, pinutin ko lang yung mix-in na option. Then, after nun, tapos na. Meron ka ng Oreo Blizzard. So, ito, pwede nyo naman siyang gawin as milkshake. Di naman kailangan protein ice cream. So, yung guar gum kasi, ano siya, parang thickening agent. So, pag nilagay nyo yun, parang mas lalapot yung gagawin yung smoothie, I guess. But, hindi naman siya kailangan pagka smoothie yung gagawin nyo. So, yung iba, ginagawa nila yung sugar-free jello, but, guar gum na lang, mas mura. So tomorrow pala sa workout natin, kasama natin si Bruno. Former client siya ni Mark Floro. So kung kilala niyo si Floro, yan, dumaan siya doon. So meron siyang good foundation na talagang in-instill sa kanya ni Floro. And sabay lang kami magbubuhat. Tagal ko na rin na may kasabay sa gym. So it would be nice na merong training partner tomorrow. So nood mo na ang TV habang kumakain ako ng ice cream. And see you guys sa gym tomorrow. Alright guys, kasama na natin ngayon si Bruno. Ayan. Bro, introduce mo yung sarili mo sa kanila. Bruno nga pala. Isa ako sa mga client ni Mark Floro kung kilala niyo. Ayun, medyo maaga pa. Maaga pa para sa akin. Pero ito, halimaw to eh. Tumakbo na kanina. Nakita ko, ilan kilometers tinakbo mo? 3K lang. Titesting ko lang muna na tumakbo bago magbuhat sa umaga para lang tapos na. Kasi minsan sa hapon nakakatamad talaga tumakbo eh. Kung gusto niyo mag-follow ng mga medyo hybrid athlete stuff, follow niyo si Bruno sa Instagram and sa TikTok. So sige, unang exercise natin is seated leg curls. So doon ko na lang explain paano natin gagawin. Alright, so nandito na tayo ngayon sa leg curl machine. So the way we set up this is kailangan yung knees mo or yung pad nasa taas ng knees. Tapos make sure na push yourself sa pad para hindi kayo mag-wiggle. Tapos i-lock nyo yung knees nyo in place. Full range, full contraction. Pause dito, mas maganda. Tapos hayaan nyo siyang umakyat. Tapos toes pointing up. So again, ganun. Stretch. Magaan pa to eh. So again, pagka magle-legs kayo, pwede kayo maglakad muna para ma-warm up niyo yung katawan nyo. But ako kasi right now, naglakad na ako sa labas. Kaya naglakad na ako papunta dito sa gym. So parang basically yun yung pinaka-warm up ko. Tapos yung technically warm up ko is yung going up dun sa working set. Dun sa leg curls, marami ako nakikitang parang maling cues or maling setup. So again, yung pad dapat nasa lower end ng calf mo. So in between nung Achilles tsaka nung calf, nandun dapat yung pad. Then yung pad sa paa pala. Tapos yung pad sa knees, kailangan above the knee ng onte.
Tapos lock your knees in place. Huwag kayong matakot kasi hindi naman kayo mapipilay dyan if hindi nyo talaga isasagad ng ganun eh. Basta yung lugar na in between ng secure ka tsaka safe ka pa din. Tapos full range kasi yung iba, hindi nila talaga full range, hindi nila kinokontract yung hamstrings. Kaya nasasayang movement. Isa na ako sa mga nagkakamali din before nung nagsistart pa ako sa gym kasi hindi ko talaga paano siya i-set up and very intimidating yung machine eh kasi ang dami mong i-set up sa kanya. So ikaw bro, ano yung mga napapansin mong usually mga mali dito? Ako sa mga, actually hanggang ngayon, sa mga kaedad ko, sa mga bago, medyo ego lifter tayo eh. Siyempre, pag may dumadaan, so nakita mo, uy, gago, lakas naman nito. Pogi pa, di ba? pero kung napapansin ko, kailangan i-lower yung weight, contract more, slow eccentrics, tas i-apply niyo yung pause lagi. Actually, for all exercises, hindi lang dito. So, Alright guys, so next exercise namin is close stance na leg press. So ito, slow eccentric din, at least 3 counts pababa. At least 3 counts pababa, tapos explode pataas. Tapos control ulit, explode, ganun. Ang ginagawa ko dito, gumagamit ako ng squat shoes. Para mas ma-engage ko yung quads. Tapos I guess yung sapatos din ni Bruno may onting heel elevation din siya, di ba? sakto lang. Sa Metcon. Metcon, medyo flat. Pero kahit nag-basketball ako, ito gamit ko eh. Ah, talaga? Oo, ito. Di ba sakit siya pa? Hindi naman bro. Sa tuhod? Hindi. We? Kasi, Baka matanda lang ako. Bata ka pa kasi. Ako pag naglalaro ako sa semento, hindi na kinakaya ng tuhod ko, masakit na. So yung eccentric nito, 3 counts. Huwag nyo nang tatagalan pa more than that kasi parang counterproductive na pagkaganon. Baka medyo OA na siya. So again, yung foot placement nyo sa gitna, medyo shoulder width. Tapos ako, I like pointing my toes outward a bit para naman kasi pag sobrang forward, hindi na ako nakakababa. So, sayang naman yung medyo kasi hindi mobile yung hips ko tsaka yung ankles. So, kailangan ko yun gawin. Pero kung kaya nyo ng straight yung toes, pag sa variation na to, mas okay. So, mainly tina-target niya yung adductors tsaka yung quad muscles. Ano pa ba? So, again, dito, may mga nagsasabi sa akin na, Von, bawal mag-lockout. Tong ina, tignan mo na lang yung legs ko. Sabihin nila, Bon, bawal mag-lockout. Sukatin mo na lang yung legs ko, pre. Minsan, bawal mag-lockout, pero pwede mag-pull out. So, sheesh, bastos wala tong kasama. Bro, wholesome yung channel ko, pre. May mga bata nanonood nito. Huwag nyo naman, pag nilockout nyo kasi, huwag nyo isipin na pupunta sa tuhod nyo yung intention. Talagang mapupunta doon. So parang pag nilockout nyo, ewan ko, parang ako kasi yung utak ko nandun sa point na parang pagka finul ko yung range of motion, hindi ko iniisip yung tuhod ko. So iniisip ko na sa quads. Ewan ko kung yun ba yung bro science ko about that. Pero yun, huwag niyo isipin na mapupunta sa tuhod kasi parang minamanifest. Hindi ko alam basta bro science na yun lang yung sa akin na pwede naman siyang i-lock out. Wag lang yung tipong talagang ilalagay mo sa tuhod. So full range of motion lang. Wag yung tipong lock out for the knees. If that makes sense. So target ko maka 8 per set. 2 sets lang to. Kasi all out dito guys. Yeah. These boys and girls, what you learn as I do my thing. Tell them classes in session, 종이 울려 thing. I'm a whole scene, but I can't be found. Layup in the cut, how to underground. Go, smile, 머리카락 보여. That's how they caught that last trick now. Wheeling and dealing and things that I shouldn't. Look out for popo, cause they will be coming. Eeny, meeny, miny, mo. Chopper, fatty, let go. Leave it alone, it's your man. 내버려둬, 살고 싶어, 너를 살 거야. 말리지 마. Now tell me about my hustle, you better stay quiet. These boys and girls, what you learn as I do my thing. Tell them classes in session, 종이 울려 thing. Guys, pag nagle-leg press kayo, tapos nakakita kayo ng puting ilaw, huwag kayo sasama.
Sinasabi ni Von na wag mag-lockout. Sipin nyo na pa nag-squat kayo ng barbell squat. Pag nag-lockout ka rin, pag nag-barbell squat kayo. Delikado lang kapag nag-lockout ka. Kung ego lifter tayo, tapos nag-lockout ka, tapos di ka sanay dun sa weight. Ayun, makikita talaga kayo ng puting ilaw. Hindi nakuha si Von ng ilaw. Hindi rin tayo magpapakuha. Talent classes in session, johnny 울려 Hey, 그리 거기 두부잡 잘 보고 배워 sweetheart 가르쳐줄 때 정신 차려 제대로 들어 임마 swag이 어디 따라 해본다고 배워지는 거니 하던 일이나 챙겨 해라 trust me on this honey Leave it alone 애쓰지마 내버려둬 살고 싶어 너랑 살 거야 말리지마 Now tell me about my hustle you better stay quiet These boys and girls what you learn as I do my thing Lapit na yung ilaw, Von. Talent classes in session johnny 울려 These boys and girls what you learn as I do my thing Talent classes in session johnny 울려 Okay. Last working set. Pag di ako naka-8, putulin ko na lang yung legs ko. Bad girls make 'em say wow. Bad girls make 'em say wow. Bad girls make 'em say wow. Bad girls make 'em say woo. Bad girls make 'em say wow. Bad girls make 'em say wow. Bad girls make 'em say wow. I like it, like it. I like it, like it, like it, like that. Bad girls make 'em say wow. Bad girls make 'em say wow. Wow. Bad girls, bad girls make 'em say wow. Bad girls make 'em say wow. Wow. Bad girls, bad girls make 'em say wow. Bad girls make 'em say what? Bad girls make 'em say wow. Bad girls make 'em say yeah. I don't need a boyfriend. Para kay GC yun, gago. Okay guys, next exercise namin, reclined na leg extension. So, lagay niyo yung back ng seat hanggang sa dulo. Tapos recline. As in, parang nakahiga kang ganyan, nakasandal ka. Tapos 3 counts na concentric. 3 counts na eccentric. Kasi hindi ka rin makakapagmabigat dito ng malala kasi manginginig ng sobra yung legs mo. So, target mo maka 10 to 12 reps, 3 sets. Again, yung toes nyo pointing upward. Tapos control the weight. Huwag nyo madaliin. Last exercise natin, calf raises. Gagawin natin dito sa maliit na leg press machine. So, di na ako masyado nagka-calves kasi hindi naman sa pagbabrag. Hindi naman sa pagbabrag, pero kasi yung calves ko, develop na siya kahit ng teenager pa ako, kaka-basketball. So, nung nag-bodybuilding ako, parang mabilis lang siyang ma-develop, I guess. So, ginagawa lang namin to once a week. Tapos, ang cue namin dito is stretch at the bottom and stretch at the top din. So, hindi na heavy. Parang nasa, 15 to 20 rep ranges. Control the weight. Yung iba kasi gina-jerk to. Kaya nawawala yung tension sa calves. Alright guys, so tapos na yung workout. Ngayon lang, medyo matagal lang kasi maraming warm-up, lalo na doon sa leg press. But, madali lang siya sundan. Basta nandun, again, like I mentioned, paulit-ulit na. Pag mag-train kayo, every rep with intent, tatagal talaga. May time talaga na tatagal siya. Especially pag legs. Tapos, kailangan maging safe kasi hindi mo pwedeng talunan kagad. Well, kahit anong body part naman. Wag mong italon kagad dun sa actual working weight, especially if nagsastruggle ka na doon. Kung gusto mo talaga i-push yung sarili mo, take your time to warm up. Tapos, ayun, again, follow nyo si Bruno sa Instagram and TikTok. Papost niya yung TikTok niya. Lagay ko yung
handle niya sa screen. And may parting words ka ba? Delikado yung parting words. Pero may gusto ko ba sabihin? Yung sinasabi lang ni Von is yung take your time nga sa warm-up. Pero kasi kung hindi kayo nag-warm up ng maayos, take your time through injury na lang kung ganun yung gusto yung magyari. Yun ang talaga masabi ko. Tama na yung parting words natin today. Sa next na lang. Makakuhanin ka ng ilaw. Sige bro, salamat Thank you. Next time ulit. Model tayo next time. Peace bump tayo ng may mic na. Office bump ng may mic yan. Para rinig. Okay guys, so yun lang yung video natin. Medyo straightforward na recipe and workout lang. Medyo busy kasi last week. Ang dami ko ang hinabol na work. Sa lahat ng work ko, ang dami ko hinabol. Siguro next video, mas papakita ko yung mga nangyayari sa everyday life ko. So kung interesado kayo doon, di ba? Let me know, comment down below. And again, reminder, panoorin nyo or pakinggan nyo yung podcast namin, yung Monday na naman podcast. Meron na kaming 3 episodes na uploaded both sa YouTube and sa Spotify. So, panoorin nyo yun guys or pakinggan nyo kung ano man tawag nyo doon. Now, tapusin ko lang edit yung video na to and tapusin ko na yung video na to. Kasi kakain ako ng cream ko, ng ice cream ko. And siguro I'll see you on the next one. Again, this is Bon Campos reminding you to follow your passion. Kahit na 0.1% progress ang every day, okay lang kasi it will all add up someday. See you on the next one, guys. I'm out. Peace.